Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Well, dako na naman tayo ngayon sa sitwasyon sa Hormuz, sa pangbubumba ng Israel sa mga missile depot ng Iran at ng US. Well, nung nakaraang linggo, di ba, wipe out na yan eh. Lahat ng ano doon, ng mga entrances ng mga tunnel na entrance to the underground city na iniimbakan ng mga missiles. Malalaking missiles yan, hindi lang mid-range, kundi mga long-range ballistic missiles na yan. Ano na yan, talagang natakpan na yan, sabog yung mga bundok, natakpan na yung entrances, hindi na makakalabas yung mga missiles at yung mga mobile trucks na may dalang mga missiles. Pero pala ay mayroon palang naka-standby na mga backhoe, excavators, bulldozer ang Iran malapit lang sa mga lungga na yon. Kasi alam nila na kapag binumba yon, kailangan malinis kaagad nila yung mga dumagan na mga bato, matanggal. Meron nang naka-standby pala na mga backhoe, bulldozers at mga excavator. Kaya magtaka tayo bakit nakapagpalipad na naman ng Iran. Yun pala, yung pinasabog na entrances ay ginawa nila ng halos 2 araw lamang ay tanggal lahat yung mga sumabog doon na mga bato o mga lupa na natabon doon sa entrance tunnel, sa entrada ng tunnel. Kaya dito sa video ito makikita natin gaano kadami, gaano kalalaki ang mga missiles na nakaimbak dyan sa ilalim ng kabundukan ng Iran. Yung mga bundok dyan, bundok lang tingnan yan, pero sa ilalim pala niyan, 100 meters below, lalong nilaliman nila eh. Kasi kung 60 meters underground lang ang lalim, kayang abutin ng bunker buster ng Amerika. Ngayon ang ginawa ng Iran ay nilaliman pa nila yung underground city 100 meters na. Hindi na talaga maaabot ng bunker buster. Pero yung mga entrances ay kayang durugin. So yun yung magagawa lamang ng Amerika. Kaya nga ang Amerika ngayon ay nagdala na ng mga troops. Yung boots on the ground, yun ang papasok doon sa entrances. Sila yung papasok at magdala ng mga TNT, ng mga bomba. At pasabugin yung mga underground city. Yun ang mission ng trupa ng Marines. 5,000 lahat yan. 5,000 troops. Na sila talaga yung papasok doon. Magkipagbakbakan, linisin, at din kapag wala nang kaaway, ay lagyan na ng bomba. Demolition job ang gagawin. Guguho, pagguhuin, durugin ang mga nuclear facilities at nuclear depot ng Iran. Yan yung final assault at final mission nitong mga Marines na ito. Okay, ito ang balita courtesy sa atin ng CNN. In deep underground. CNN's Tamara Kiblawi reports. An Iranian underground missile city buried deep inside a mountain. A show of force aimed at Iran's enemies. A contingency plan to protect its precious arsenal from being eradicated by massive bombardment. Try to wipe out Iran's munitions, including missile launchers, by bombing the entrances to Iranian facilities hidden deep underground. CNN's Tamara Kiblawi reports. An Iranian underground missile city buried deep inside a mountain. A show of force aimed at Iran's enemies. A contingency plan to protect its precious arsenal from being eradicated by massive bombardment. Dozens of these subterranean fortresses are spread across the country. It's proof that Tehran has been preparing for a war just like this one for years and possibly ito decades. sa mapa, yan yung mga nag-iilaw. Yan ay mga entrances ng kanilang mga fortified underground cities. Parang syudad kasi yan, ang laki ng imbakan ng mga missiles. So mayroon daw yan 31 lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 31 lahat daw yan. Kasi mayroong 31 commands at 31 commanders, 31 headquarters, ang mosaic doctrine or mosaic strategy. Mosaic yung kanya-kanya ng commander.
Kapag natsugi yung 30 ka commander, ay meron pang isa na maiiwan na magpatuloy pa rin sa kanilang doktrina sa digmaan. Kaya hindi talaga sila susurinder kahit na nawala na yung ulo, nawala na yung mga arms tsaka legs, ay meron pang natira eh. Kaya magipaglaban pa rin sila. Ngayon, dahil sa pinasabog na itong mga entrances ng mga ito, ng Israel at Amerika, magtaka tayo bakit meron na namang missile na lumilipad. Yun pala, nililinis, sabi ko kanina, nililinis ng kanilang mga heavy equipment, yung mga graba, bato na natabon sa entrances, at labas-pasok na naman yung kanilang mga mobile artillery, yung mga truck na may karga-kargang mga missiles. Pagkatapos i-release yung missiles, tago na naman sa bundok yung truck. Kaya hindi makikita ng Amerika kung nasaan na yun. Pero alam ng Amerika ang mga entrances niyan. So bombahin na naman yan, and then kinagabihan, linisin na naman yan ng Iran gamit ang kanilang heavy equipment. Kaya walang katapusan eh. Logi sa gastos dito ang Amerika dahil sobrang mahal ng mga bunker buster ng Amerika. Nasa ano eh, $300,000 daw bawat bunker buster eh. Convert nyo nga sa peso, $300,000. Iyang $30,000, 1 million mahigit na yan eh. 30,000 lang, iyan ay 300 eh. Baka 1 billion yung isang ano na yan, bomba. Grabe, ang mahal-mahal. Okay, patuloy tayo. It's also from these mountain bases that Iran stores its mobile missile launchers, taking them out, firing, Ayan. before hiding them back into the Ayan. mountain to reload and avoid detection. The US and Israel want to destroy this threat. And just like Hamas and their tunnels, Iran has funneled decades of state resources not to their people, but into missiles and drones Ayan, so and proxies lahat nga ng- and buried facilities. Nang kita ng Iran, ng resources, sabi ni Pete Hegseth, ay napunta sa pagbabayad ng proxy. Ano ba itong proxy? Ito yung mga sundalo ng Houthi at ng Hezbollah. Binabayaran yan, ang nagbayad ng sweldo niyan ay Iran. And then gastos nila sa paggawa ng mga underground city, merong 31 ka underground city, ang dami-dami niyan. Gastos nila sa paggawa ng mga nuclear missiles, mid-range missiles, ballistic missiles, plus bumibili pa sila ng mga state-of-the-art na mga radar o radar. Galing ng China, ang iba galing ng Russia. Kaya lahat ng pera halos ng Iran napunta diyan sa walang kakwinta-kwintang plano sa pagpuksa sa Amerika. Gusto nilang puksain ang Israel at Amerika. Kaya gumastos sila ng ganyan. 40 years in the making, sabi sa istorya diyan, ay 40 years in the making ginawa ng Iran ito na paghahanda para lang magapi ang Amerika at Israel. Pero sa ngayon, mukhang uubusin sila ni Trump eh. Uubusin kasi delikado eh. Kapag pinabayaan ng Iran, nagagawa ng nuklear, ay siyempre siya na yung hari ng mundo. Kasi kinakatakutan siya sa Gulf State eh. Takot sa kanyang Saudi, takot ang Dubai, takot ang Qatar, takot ang UAE, takot ang Bahrain, ang Kuwait, lahat dyan takot sa kanya kaya hindi pumapalag. Dahil nga alam nila gaano ka-powerful ang Iran in terms of weapons and missiles and nuclear. Kaya tama lang talaga ang ginawa ni Trump. Problema nga lang ay talagang naapektuhan din tayo. Okay, balik tayo sa CNN News. But we're hunting them down. We wanted to find out how. We wanted to find out how. So ito na. Examining satellite images from 27 underground bases, including 107 tunnels. What we found was evidence of a rapid-fire American-Israeli campaign to trap a large number of Iranian munitions underground, blocking entrances and exits to these bases. Ayan. Like here, here, and here, access points to these facilities blocked. We found that the US and Israel bombed at least 77% of the tunnel entrances that we were able to review satellite images sa of. lahat ng tunnel ay sinira ng Israel at Amerika. Pero ngayon ay nire-repair ng Iran. Gumagamit sila ng napakaraming heavy equipment para tanggalin yung mga sumabog na mga bato, lupa na natabunan yung entrances ng kanilang mga
city tunnel or underground cities. Yung entrance punong-puno ng mga bato dahil binumba nga. Kaya 2 araw lang tapos na. Kasi walang tigil na trabaho Alam naman natin mayaman ang Iran. Maraming heavy equipment. Kaya magtaka tayo, nako, nandiyan na naman yung missiles. Yun pala, nalinis na yung mga entrances. Sabi ko kanina, hindi maabot ang lalim Sobrang lalim talaga. At covered siya ng bundok sa ibabaw. Galing din ang plano ng Iran, no? Alam nila na mayroong bunker buster, kaya gumawa sila ng mas malalim na dipo ng kanilang mga missiles. Kaya tanging mga entrances lamang tanging kayang gibain ng Israel at Amerika ay mga entrances lamang ng mga missiles depot na ito. Kaya kailangan ng boots on the ground, yun yung mga eksperto, mga sundalo na papasok, demolition team, may dala yan na mga TNT na pampasabog at pasabugin nila yung mga missiles doon sa loob. Grabe mga kabayan. Sobrang talaga ng Iran, no? Siya talaga yung hari ng Middle East. Wala nang wala nang diyan. Totoo, siya talaga yung hari. At siya yung makapangyarihan in terms of weapon, kaya kinakatakutan siya. Okay, tapusin na natin ang balitang to, courtesy ng the CNN. Here we see rockets fired from mobile launchers towed out of tunnels. The images are from propaganda video released last year. We geolocated this video to here, a large underground city with many of the access points ravaged by US and Israeli bombardment earlier this month. Ay natuntun tuloy na dito pala ng mga kabundukan nakalagay yung kanilang nakatagong mga underground cities, imbakan ng mga missiles. Dahil lang pala sa kanilang videos na pinalabas, wag kasi nagpiplex. Wag kasi magplex na maraming missile. Ayan tuloy, di natuntun ang inyong mga lungga na parang kayong karay-kay dyan. At yan na rin na magiging libingan nyo. Kapag naubos yung heavy equipment nyo, pasabugin niya ng Israel at Amerika, wala nang maghukay sa inyo dyan kapag nabaon kayo, kapag natabunan yung entrances ng inyong underground city na yan. Okay, so ako'y magpaalam na mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Paki-comment na lang anong masasabi nyo dito. Tatagal kaya ang gera na ito ng mag-isang buwan na 3 linggo na. So 1 linggo na lang, 1 buwan na ang gera na ito. Sana hindi aabot ito ng 2 buwan. Yun lang yung wish ko kasi mahirapan na talaga lahat ng tao. Ako nga sabi ko ay naramdaman ko na ang medyo hirap sa krisis na ito. Kaya pagdasal natin na malinis ni Trump ng mabilis. At yung iba, wag na kayo magdasal na tatayo pa ang Iran dyan. Meron kasi mga pro-Iran yan na Pilipino Ano ba ang pag-iisip yan? Kailangan matalo talaga ang kadiliman ng kabutihan. Yun ang tunay na dapat mangyari. At ipagdasal natin na sana sa madaling panahon matapos na to. At sana magipagdeal ang Iran, magipagdeal sa US para walang mangyaring masakir dyan. Di ba? Para hindi gagamitin. Imagine kapag gamitin na ni Trump yung the Minuteman na bomba nila. Yun yung doomsday missile. Kung merong 5,000 kilograms na bunker buster, yung doomsday ay times 4 yata ang bigat. So nasa 20,000 kilograms. Lagi-lagi. Doomsday yun Pwedeng lagyan ng nuclear warhead yun. Pwede ring conventional warhead. Pero kapag nairita ang Amerika ng sobra, ay baka magiging Nagasaki at Hiroshima ang Iran. Puhulugan yan para matapos na. Okay, so sana ay magkasundo para walang gulo ang Iran, US at Israel. Yan ang ating panalangin at matapos na ang krisis na ito. Okay, magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all at ingat ang lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli.